Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Biboy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Isa sa paalala ng lolo ni Biboy noong nabubuhay pa ito. Huwag kakain ng itim na kanin dahil isa lamang ang ibig sabihin. Duwende o engkanto ang taong naghain. Ang layo nito, mawawala sa sariling wisyo at matatangay papunta sa kabilang dimensyon. Hindi lamang sa yumaong ninuno nadinig ang mga paalalang ito, maging sa kapitbahay na nakakatanda. Kahit sino ang tanungin, sasabihing huwag kumain o tatanggapin kapag may nag-alok. Ay nako, subukan mong kumain yan. Sunod mong malalaman na sa ibang kaharian ka na. Yung nakababatang kapatid ko, nakaranas ng ganyan. Patay gutom kasi na kahit ano ang ibigay mo, kakainin. Ayun, nagbakasyon saglit sa ibang mundo. Mabuti na lang buhay pa yung albularyo kong ama, kaya nailigtas pa. Wika ni Aling Susa. Aba, malala pala yung karanasan ng hipag ko. Inakala kasing normal na puto yung binigay kaya ayong kinain. Pinaris pa sa kape. Pagmulat ibang mundo na ang ginagalawa. 1 linggo na wala sa amin. Akala ng lahat gumala. Hilig kasi yun maglakwatsa. Noong tumagal pinasuri sa albularyo. Ayun, nalaman na nasa mundo ng engkanto. Nabawi naman pero nasiraan ng bait pagbalik. Yan nga yung mahigpit na bili ni Lando noong nabubuhay pa yon. Kung magpaalala halos araw-araw. Ito kasing lugar natin sa kalagitnaan ng kakahuyan. Ilang beses na rin noong kabataan natin may nangyaring pambibiktima ng mga elemento. Sa kabutihang palad, hindi na nauso pa sa panahong ito. Huwag tayong pakakasiguro dahil walang nakakaalam kung kailan muli sasalakay ang mga yon. Hindi rin malalaman kung nariyan sila. Ang hirap tukuyin ng mga yan. Hindi natin napapansin. Nakakasalamuha na pala. Ay nako. Mainam talagang wag nang pagalain pa ang mga bata ngayon. Sila ang paboritong paglaruan ng mga elementong ito. Mga apo ko nga ikinukulong ko na sa bahay. Bahala na kung magalit sila sa akin. Para lang naman sa kaligtasan nila. Pag-uusap ng magbibinsang Manggoreng, Aling Susa at Aling Gina. Tahimik lamang nakikinig si Biboy sa usapan ng nakakatanda. Napabuntong hininga dahil sa oras na sila ang magkakaharap. Walang ibang pag-uusapan, kundi ang tungkol sa itim na kanin. Minsan na rin itong napapatanong kung talagang totoo nga ba ang sinasabi nila o sadyang gawa-gawa lamang para takutin ang mga bata. Gayunpaman, sumunod na lamang dahil wala ring mawawala kung makikinig sa mga ganitong babala. Pagsapit ng hapon, nagpunta naman si Biboy sa eskwelahan upang tumulong sa pagtayo ng silid-aralan. Swerteng nagbigay ng budget ang munisipyo kaya magkakaroon ng karagdagang silid. Malaking tulong ito para hindi na maghirap ang mga bata. Kasama niya rito ang albularyo na si Mang Lapu. Bukod sa larangan ng panggagamot, mahusay din pagdating sa pagkakarpintero. Siya mismo ang takbuhan ng mga tao, mapagamot man o pagtatayo ng tahanan. Sa kalagitnaan ng paghahanda ng mga materyales, nagtaka si Biboy dahil naglabas ito ng bao, kamangyan at iba pang dahon. Ipwinesto sa tabi at sinimulan ang pagpapausok. Manong, ano po yung gagawin ninyo? Wala naman pong lamok dito eh. Tanong ni Biboy.
Natawa naman si Mang Lapu sa sinabi ng binata. Iho, hindi ito para sa lamok. Magsasagawa lamang ng maiksing orasyon, pagpapaalam sa mga elementong nakatira sa paligid. Mainam na ang ganon para kahit maitayo na ang silid, walang gagambala na kung ano-ano. Pagpapaliwanag ni Mang Lapu. Tumungo ang binata. Tumabi muna upang mabigyan ng oras ang matanda para sa gagawing ritual. Tahimik na pinanood ni Biboy ang mga kaganapan. Nilibot ni Mang Lapu ang umuusok na kamangyan at dahon sa buong paligid. Walang tigil sa pagbigkas ng salita sa ibang wika. Nagbaon ng kung ano sa bawat haligi ng itinatayong silid-aralan. Pinanonood lamang ito ng binata hanggang sa tuluyang natapos. Agaran ding sinimula ng pagpapatayo nang dumating ang iba pang binayaran ng punong guro. Sa pagtatrabaho, hindi nawawala ang kwentuhan. Sa hinaba-haba ng usapan, nauwi na naman sa pagbanggit ng itim na kanin. May dumaang naglalako ng puto, yung kagad ang naisip ng mga kasamahan. Parehong may binahaging kwento, ngunit duda si Biboy kung totoo. Sa tingin niya, gumagawa lamang ng kwento para makasabay. Pinakinggan niya lamang ang mga ito hanggang sa sumapit ang oras ng uwian. Tinulungan muna si Mang Lapu sa pagligpit at pagbitbit ng mga gamit pabalik sa tahanan. Pagkarating sa bahay ng albularyo, ito ang unang pagkakataon na makakita ng mga kagamitan ng nasa larangan. Mga ugat, halaman, dahon, pinatuyong buto at iba pa. Meron ding buntot ng pagi at walis tingting na pabaliktad na nakasabit sa likod ng pintuan. Langis na nakasilid sa bote at galon na mapagkakamalang alak sa unang tingin. Meron ding mga kandila sa iba't ibang kulay. Pula, puti at itim. Naaliw ang binata sa pagtingin hanggang sa nasita ito ni Mang Lapu dahil papasok na ito ng silid. Agara namang humingi ng tawad si Biboy. Pasensya na po kayo. Hindi ko napansin Mang Lapu eh. Mauna na po pala ako. Paalam ng binata. Tumango naman ang albularyo. Hinatid lamang siya ng tingin. Pagkabalik sa tahanan, naabutan si Lola Gina at mga pinsan nito. Narin din na si Biboy dahil puro na lamang itim na kanin ang pinag-uusapan. Dumiretso na lamang ito sa kwarto at nagpahinga. Kaso nga lang, dahil sa lakas ng boses ng mga ito, napakinggan pa rin ang buong kwentuhan. Dahil dito, nagka-interes na si Biboy na makita ang itim na kanin. Gusto niyang malaman kung gaano nga ba katotoo ang lahat ng sabi-sabi tungkol dito. Pagsapit ng dilim, naghanda ng pagkain bilang alay sa punso na nakita doon sa kakahuyan. Napuno na ito sa usapan sa kaning itim, kaya susubukang alamin ang katotohanan. Matapos mailatag ang kanin, tuba at inihaw na manok, kinausap ni Biboy ang punso. Magandang gabi po. Kung meron mang duwende sa punso na ito, pasintabi po sa inyo at pasensya na sa pambubulabog ha. May dala po pala akong alay rito. Sana matuwa kayo. Naparito po ko para alamin yung katotohanan sa usap-usapan tungkol po sa itim na kanin na inaalok nyo sa mga tao. Totoo nga po bang paraan nyo ito para madala sa kabilang mundo ang biktima? Diretsyong tanong ni Biboy. Naghintay ito ng sagot. Pinalipas ang ilang sandali kaso katahimikan ng paligid lamang ang nadinig. Naupo ito sa isang tabi. Walang balak na umuwi hanggat walang nakukuhang kalinawan. Hindi nagtagal.
Umampas ang malakas na hangin. Tila naging ipo-ipo ang mga tuyong dahon at may nadinig na sigaw. Nakakakilabot ang tinig. Rumehistro ang anino ng higante. Napalunok si Biboy ng sunda ng tingin ang unti-unting pagliit nito hanggang sa dumako sa tuktok ng punso. Isang matandang duwende ang bumungad sa kanya. May sombrerong patatsulok. Mahaba ang matitingkad na mga tenga. Malaki ang ilong. Malaki ang mga mata. Mabalbas. May kalakihan ang mga kamay. Maiksi ang bias ng paa at braso. At higit sa lahat, hindi ka mapapakali sa presensya. Lapastangan. Kung makatawag ka, akala mo kung sino. Hoy tao, nagpapahinga ako pero binulabog mo. Sa tingin mo ba madadaan ako sa ganyang pag-aalay? Galit na wika ng duwende. Hindi nakapagsalita si Biboy. Tinitigang mabuti ang duwende. Nagtataka rin siya kasi sa halip na matakot, wala itong naramdaman na ganun. Hindi siya natinag sa kabila ng itsura at katotohanan na isa itong makapangyarihang elemento. Kung ganun babalik na lang ako sa ibang araw. Pasensya na po sa istorbo Wika ni Biboy. Ngunit nang akmang aalis na ang binata, nang magsalita muli ang duwende. Alam mo bata, ikaw pa lamang ang naglakas loob na tumawag ng duwende. Ilang libong taon na ako sa mundo ninyo. Pero ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nakasalamuha ako ng kagaya mo. Nagtatanong ka pa sa itim na kanin. Talaga nga namang bukang bibig ng nakakatanda ang tungkol sa bagay na ito. Ano naman ngayon kung ito ang paraan namin para makuha ang biktima? Nagtatanong lang naman po ako. Bakit parang nagagalit kayo? Malamang, sino nga ba ang hindi? Kung masyadong malakas ang loob mong magtanong sa pamamaraan namin, hindi tayo magkauri at lalong hindi tayo magkaibigan. Para basta-basta ka magtanong ng tungkol dyan. Kung ganun po, kaibiganin mo ko. Para may punto yung pagtatanong ko. Wika ng binata. Natigilan ang duwende sa sinabi nito. Maging ang binata ay hindi maintindihan ang takbo ng pag-iisip. May parte sa kanya na gustong hamunin ang duwende para lamang masagot ang katanungan. Ngumiti ng nakakaloko ang duwende. Tila tinanggap ang alok na pagkakaibigan ng binata. Subalit may kondisyon itong hinihingi. Kung pakikipagkaibigan lang naman pala ang gusto mo, yan ang bagay na madali kong may bibigay. Kaso lamang, kailangan mong lampasan ang hamon ko. 3 lamang naman ito. Yan lang naman pala Sige ba, banggitin mo yung 3 yan. Aba, wag mong mamalitin ang kondisyon ko. Marami ng albularyo, manggagamot at antingero ang sumubok, pero wala ni isang nagtagumpay. Una, dapat sunod-sunod ang pag-aalay mo. Pangalawa, dapat tapat at wala kang masamang intensyon. Ang panghuli, saka ko na sasabihin, titignan ko pa kung magiging maayos tayo sa mga susunod na pagkikita. Adios. Wika nito bago tuluyang maglaho. Nagulat si Biboy sa pagsabi nito ng Espanyol. Hindi rin inasahan na magsasalita sila pareho ng Tagalog. Kung sabagay, may kapangyarihan naman yung duwending yun kaya madali lang sabayan ang wikang sinasalita ng kausap. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Biboy.
Ito na rin ang huling araw dahil hindi naman ganong karami ang gagawin at hindi rin ganong kalaki ang silid. Sa dami ng mga kasamahan, kayang tapusin ng madalian. Sa muling pagsapit ng hapon, naghanda ito ng alay. Maayos na isinilid sa bayong at saka tinabi. Naghihintay ng tamang oras alinsunod sa kagustuhan ng duwende. Napansin naman ito ni Lola Gina. Hindi na naiwasang magtanong. "O apo, tapos na ang trabaho mo pero naghahanda ka pa ng baon. May nahanap ka na ba ulit?" "Wala naman po, Lola. May dadalhan lang ng pagkain. May nakilala akong bata Kawawa naman kaya tutulungan ko." "Ganun ba, apo? Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo dahil baka malintikan ka sa akin. Yang mga pagkain na dala mo, mula yan sa pagkayod mo kaya sana mapunta sa tao na marunong magpahalaga. Kapag yan sasayangin lang, ay nako, sinasabi ko sa'yo." Hindi na sinabayan pa ni Biboy ang matanda sa takot na baka madulas. At masabi pa ang totoo. Ilang sandali pa, nagpang-abot ang mga pinsan nitong si Mang Goreng at Aling Susa. Kwentuhan ang inatupag. Una tungkol sa kanya-kanyang buhay hanggang sa umabot na naman sa itim na kanin. Hindi maunawaan ni Biboy kung bakit ganun kagalit ang mga ito tungkol sa itim na kanin. Bawat salita ay mararamdaman ang inis na para bang may masamang karanasan doon. Sa kwento nila, kaanak lang naman ang nabiktima. Ngunit kung makaasta ay parang sila ang naagrabyado. Nang mamalayan ang oras, nagpaalam na siya sa mga ito. Maingat na inilatag ang alay sa harapan ng punso. Tatawagin na sana ang duwende nang makita sa unahan si Makmak. Ang tambay na mahilig pagdiskitahan kahit sinong makita. Aba, itong si Biboy, nagbibigay ng alay sa punso. Ano, sinapian ka ba ng duwende? O baka hihingi ka ng ginto? Ganyan ka na ba kadesperadong yumaman, Biboy? Pwede ba, Makmak? Kung wala kang matinong sasabihin, dumiretso ka kung saan ka pupunta. Sisingit ka pa Wala ka namang silbi. Aba, may sinasabi ka? Huwag mo kong talikuran. Tapos bubulong-bulong ka pa dyan. Ano, suntukan gusto mo? Napayuko na lamang si Biboy sa paanan ng punso nang makita ang biglaang paglitaw ng itim na kanin. Nakasilid sa isang maliit na palayok. Nang makaisip ng ideya, dumakot at saka sapilitang sinubo kay Makmak. Natigil ito sa pagsasalita. Nanlaki na lamang ang mga mata at napasalampak sa isang tabi. Oh, ano ka ngayon? Ha? Kung makaasta ka kasi. Makmak? Makmak! Hoy, anong nangyayari sa'yo? Ayan na ang nangyari. Masyado siyang maingay kaya patahimikin muna natin sandali. Huwag kang mag-alala. Ilang araw lang siya sa ganyang sitwasyon. Si Makmak sa puntong yun. Tumabingi ang bibig. Tumigas ang dila. Sumesenyas ito na tulungan siya. Nanlalaki ang mga matang puno ng takot. Wala na ding nagawa si Biboy dahil bigla ang naglaho ang duwende. Gayon din ang palayok ng itim na kanin na lumitaw kanina. Nataranta ito sa sitwasyon. Dali-daling inalalayan si Makmak pauwi ng tahanan. Ang lolo lamang nito ang kasama sa bahay. Hindi napigilang mapaiyak sa nangyari sa apo. Dali-dali itong pinasandal sa tabi. Taranta na si Biboy ngunit nasa tabi lamang ang matanda. Tahimik na lumuluha.
Nasa dugo ng ama ni Makmak ang sakit na high blood. Ang sabi ko naman sa kanya, mag-iingat dahil baka atakihin siya sa puso. Tingnan mo nga ang nangyari. Wika ng matanda. Sinabayan ni Biboy ang hinala nito upang maiwasan na siya ang masisi. Sa puntong yun, tulala na lamang si Makmak sa isang tabi. Tabingi ang bibig at naninigas ang dila. Matapos makapagpaalam, nagmamadali nang bumalik si Biboy sa punso upang kausapin ang duwende. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na nagpakita. Kinabukasan, muling nag-alay ang binata. Umaga, tanghali at hapon. Nag-aabang hanggang sa 10 oras. Hindi tumigil hanggang sa duwende na mismo ang sumuko. Ipinaliwanag ng nilalang na hindi magiging malubha ang kalagayan ni Makmak. Dahil patikim lamang yun. Aayos din ang kondisyon sa susunod na mga araw. Kaso nga lang, ayaw paniwalaan ni Biboy dahil sa paglalarawan ng yumaong lolo. Tuso ang mga ito. Kahit ano pang pangungumbinsi ng duwende, hindi siya naniwala. Nang makaisip ng ideya, sinabing magsusumbong sa albularyo kapag hindi kakalasi ng sumpa. Natawa naman ang duwende, ngunit dahil sa matinding banta ni Biboy na ituturo ang punso nito para mawasak, dahan-dahang inalis ang paghihirap ng biktima. Hindi nagustuhan ng inasta ng binata, kaya't gumanti ng banta. Sinasabi ko na nga ba, pare-pareho lang kayong mga tao. Kapag hindi napagbigyan ng gusto, magbabanta ka agad. O sige, magsumbong ka kamo sa albularyo. Tignan natin kung sino ang unang mamamatay. Iho, kapag ako ang inunahan, matindi ang balik ng ganti. Subalit nagulat ito sa pinakita ni Biboy. Hindi man lamang nasindak ang binata. Nakapamewang na umiiling habang nakatitig sa kanya. Akala ko pa naman mabait ka. Nakipagkaibigan ka kasi sa akin eh. O siya, hindi na kita kukulitin. Ito na rin yung kahuli-hulihang pagkikita natin. Tinalikuran ni Biboy ang duwende. May sinasabi pa ito, ngunit hindi na niya pinakinggan. Lumipas ang mga araw. Nabalitaan ng binata na umayos ang kalagayan ni Makmak. Kinabahan ito sa nangyari dahil siya mismo itong sumubo ng itim na kanin. Hindi naman inaasahan na ganun ang kalalabasan. Aminado sa pagkakamali ngunit gayunpaman, ligtas na ito. Ipinagpapasalamat na lamang na wala itong maalala. Ang pinaniniwalaan ay dulot ng biglaang atake sa pagtaas ng presyon ng dugo. Nagpatuloy naman sa paghahanap buhay si Biboy. Sumasama kay Mang Lapu sa panggagamot. Nakiusap dahil wala na ring mapagkakitaan. Kahit papano, hinahatian siya ng albularyo ng pera at handog na pagkain na bayad mula sa pasyente. Hindi kasi pwedeng umasa sa maliit na tindahan ni Lola Gina. Kukulangin yun dahil marami silang apo. Nakarating kung saan-saan. Iba't ibang karamdaman ang nasaksihan. Lahat ng ito, mahusay na ginamot ni Mang Lapu gamit ang tuyong buto, dahon, kamangyan at ang makapangyarihan niyang salita. Tahimik itong sumusunod dito. Ni hindi nag-abang magtanong para hindi maistorbo. Abala ito sa bawat oras. Hirap makahanap ng tiyempo para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Hanggang sa isang araw, inagapan nila ang kondisyon ng kapitbahay na ginagambala ng engkanto. Namamaga ang braso't binti nito. Nangingitim ang mga kuko
Higit sa lahat, parang tuod lamang na nakahiga sa papag. Dahon ng buyo ang tinapal ni Mang Lapu sa bawat bahagi ng katawan. Sinabayan pa ng pagpapausok at orasyon. Nang maubusan ng dahon, inutusan ang binata na manguha saglit sa kakahuyan. Kaagad naman itong sumunod. Habang nangunguha, biglang lumitaw ang duwende. Hindi sana papansinin ngunit nagpupumilit. Inilahad ang maliit na palayok ng itim na kanin. Isubo mo sa pasyente kahit isang butil ng kaning ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ito katulad ng napapakinggan mo sa mga nakakatanda sa inyo. Kanin ito ng kagalingan, hindi ng pambibiktima. Sige na, tanggapin mo ito. Malala ang kondisyon ng pasyente, kaya't kinakailangan ng mabisang gamot. Di mo ko maluloko. Si Makmak nga, napinsala niya nung sinubuan ko. Iho, depende sa intensyon mo sa tao. Kung ang nais mo ay gumaling sa kondisyon, mangyayari ito. Pero kung ang gusto mo naman ay kasamaan, yun din ang mangyayari. Sinasabi ko sa iyo, gagaling ang pasyente ninyo. Nagdadalawang isip si Biboy. Pero dahil hirap tumanggi sa duwende, dumakot ng itim na butil at nilagay sa bulsa. Bumalik ito sa tahanan ng pasyente. Binigay ang kinuhang dahon ng buyo. Sa puntong ito, lalo lamang lumala ang kalagayan. Lumobo ang katawan na parang puputok. Kalunos-lunos na maging si Mang Lapu ay napailing na lamang. Hindi naglaon. Kinausap ang mga magulang na idulog na lamang sa ospital. Habang si Biboy naman, naisip na subukan ang sinabi ng duwende. Nang makatsyempo, pasimpleng isinubo ang itim na butil. Isa lang muna sa takot na baka kung ano ang kalabasan. Kapag ito hindi gumana, isusumpa kitang duwende ka. Binalikan ni Biboy ang pasyente. Laking gulat nang nasa normal na kondisyon na ang katawan. Lakas na lamang ang kulang para manumbalik ang dating sigla. Tuwang-tuwa ang mga magulang sa tinuring na himala. Umayaw na si Mang Lapu, kaya't pinagpalagay na kalangitan ang gumawa ng milagro. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa na pinuntahan ni Biboy ang punso. Tinawag ang duwende na kagad ding nagpakita sa kanya. Sinalaysay dito ang mga nangyari. Tumango lamang ang elemento. Nagulat naman ang binata nang alokin siya nito. Kung gusto mo, pwede kitang gabayan para manggamot ng iba't ibang karamdaman. Ang gagamitin mo lamang ay itim na butil. Sinisigurado ko sa iyo, marami kang matutulungan. Isang tango mula, pagkakalobang kita. Sandali nga lang, nambibigla ka naman eh. Ikinikwento ko pa nga lang sa iyo yung naitulong mo sa pasyente namin. Patawad kung pinagdudahan kita. Hindi ko naman kasi alam na may mabuting dulot pala yung itim na kanin nyo. Hindi dahil inilarawan itong masama ng iba. Yun na talaga ang mangyayari. Mas mainam na bigyan ng pagkakataon ng bagay-bagay na patunayan ng sariling bisa bago husgahan. O ano, papayag ka ba sa alok ko? Dapat oo dahil yung albularyong kilala mo, hindi naman kagalingan. Sinukuhan nga kagad yung pasyente. Napaisip si Biboy. Naguguluhan dahil may parte sa kanyang natutuwa. Ngunit may bahagi din na nag-aalangan. Sa pagkakataong ito, umindi muna. Wala itong ideya sa panggagamot at hindi pa ganon ang tiwala sa sarili sa ganitong larangan. Sinubukang makipagkasundo sa nilalang.
Si Mang Lapu na lamang ang tutulungan nila. Pero mariing humindi ang duwende. Ayon sa kanya, may bahagi ng pagkatao ang albularyo na sa oras magising, makakagawa ito ng bagay na hindi dapat. Tumango na lamang si Biboy kahit hindi maintindihan. Lumipas ang panahon. Patuloy pa rin ang pagkakaibigan ng binata at ng duwende. Wala itong pangalan kaya't duwende lamang din ang tawag niya. Hindi rin ito tumigil sa pag-alok sa kanya. Naistahakin ng elemento ang larangan ng gamutan para may umasikaso sa mga tao pagdating ng araw. Naguguluhan na rin si Biboy. Paulit-ulit na sinasabi ng duwende na magkakaroon ng sakuna sa lugar. At dahil napuno na rin sa pabalik-balik na usapan, wala sa sariling tumango. Dali-dali naman itong pinagkalooban ng nilalang. Isang maliit na palayok ng itim na butil ang binigay. Tinuruan na maiksing orasyon ng binata. Ang dalawang to ang sangkap sa panggagamot. Sandali nga lang, tama ba tong ginagawa natin? Baka mamaya, imbis makatulong makasama pa. Sigurado to ah. Oo naman. Mag-aalok ba ako kung hindi? Lubos-lubosin mo na ang biyayang ito dahil kaming mga duwende. Bihira lamang magkaloob ng ganitong biyaya. Huwag kang kabahan. Sagot kita rito. Sinimula ni Biboy ang panggagamot kay Lola Jean na matagal nang iniinda ang pananakit ng tuhod. Hinahaplos habang bumibigkas ng orasyon sa isipan. Inihip ng 3 beses, saka palihim na nilagyan ng butil ng itim na kanin ang baso ng tubig. Sinabihan itong uminom, na kagad namang sumunod. Kinabukasan, nawala nga ang pananakit. Lumipas ang ilang linggo. Buwan, hindi na ininda ang karamdaman. Pati mga pinsan na nilalagnat, ubo, sipon, lahat sila ay ginamot ni Biboy. Nagduda ang lola na may biyaya ang binata. At dahil sa pagiging tsismosa, kagad kumalat ang balita tungkol dito. Magmula sa puntong yun, binibisita ng pasyenteng may iba't ibang karamdaman ang tahanan nila upang magpasuri. Kinabahan si Biboy sa ideya na baka maubos ang itim na butil. Natataranta pa itong bumalik sa punso ng duwende upang humingi. Tinawanan naman siya ng nilalang dahil nag-aalala sa wala. Ang itim na butil na nasa palayok, kailan may hindi mauubos. Napanatag naman ang kalooban. Kagaya ng sinabi ng duwende, may dumating nga na sakuna. Tinamaan na matinding trangkaso ang mga tao. At dahil nasa liblib na bahagi, sa albularyo at sa kanya umaasa. Subalit lumihis ang karamihan at kay Biboy nagpapagamot. Sabi ng nakaranas, mas mabisa ang pamamaraan ng binata kumpara kay Mang Lapu. Marami ang usap-usapan na pumapabor sa kanya. Bagay na kinagalit naman ng albularyo. Kaya nang magkaoras, nagharap ang dalawa. Biboy, sanggol ka palang kilala na kita. Magkakasama rin tayo sa iba't ibang trabaho, lalo na sa pagkakarpintero. Madalas din tayong magkakwentuhan kapag nagpang-abot. Pero hindi mo nabanggit sa akin na may kakayahang ka pala sa larangan na ito. Naaalala ko, minsan kang nagpunta sa aking tahanan. Pinagmamasdan mo ang mga kagamitan ko. Napanood mo na rin ang pamamaraan ko dahil ilang beses ka nang sumama. Ang kaso, hindi mo naman sa akin nakuha ang pamamaraan mo. Saan mo kaya yan nakuha? Makahulog ang tanong na matanda.
Masama ang titig nito sa kanya na para bang isa itong kriminal na may tinatagong krimen. Manong, parang masama na yung tingin niyo sa akin ah. Ang totoo, bata pa lang ako nang magka-interes sa panggagamot. Hindi lang nabigyan ng oras para aralin dahil kinakailangan kumayod para sa pamilya. Himala ko nga rin kung ituring kasi bigla na lang akong natuto sa panggagamot. Tsaka, isa rin naman po kayo sa hinahangaan ko eh. Oo nga, pero mali ang ginagawa mo dahil nilalamangan mo ko. Bagay na hindi dapat mangyari. Bagito ka pa lang. Ako'y matagal na. Dapat ako ang kilalanin nila at hindi ang katulad mo. Nag-iba ang tono ng albularyo. Gayunpaman, hindi umatras si Biboy. Dito napagtanto ang sinabi ng duwende na meron itong ugali na sa oras na sumabog, makikilala ang tunay na katauhan. Manong, hindi po ako nanlalamang. Ang sakin lang makatulong. Yun lang po yung gusto ko. Huli ka na. Ayaw mo pang umamin. Sige lang, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Sana'y pagpalaing ka ng ating Panginoon. Sinundan lamang ng tanaw ni Biboy ang papalayong matanda. Galit na galit ito sa kanya. Nagulat siya sa inasta nito. Matagal na silang magkakilala. Ngunit ni minsan hindi naisip na may ganitong klase pala ng pag-uugali. Gayunpaman, inayos niya ang isipan at pinagtuunan na lamang ng pansin ang mga pasyente. Sa pagkakataong ito, pinsang babae ang tinamaan ng trangkaso. Nabahala dahil parang may iba pang karamdaman na sumabay. Biglang bumagsak ang kalusugan. Tulala at hindi makausap. Dali-daling binigyan ng tubig na may butil ng itim na kanin. Uminom naman ito. Ngunit lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang sitwasyon. Dito na kinausap ni Biboy ang duwende. Ito mismo ang tumingin sa kalagayan ng pinsan. Napag-alaman na sinasabayan pala ito ng barang. Dali-dali namang nahulaan ng nilalang ang nasa likod nito. Walang iba, kundi si Mang Lapu. Kita mo na. Sinabi ko na sa'yo, kakaiba ang taong yon. Magaling magtago ng tunay na pagkatao. Akala mo malinis sa labas, ngunit sing-itim naman ng uling ang budhe, Biboy. Tinuruan na kita ng pamamaraan. Magagamit yun sa panggagamot ng karamdaman at sa pagtuturo ng leksyon sa taong katulad niya. Ano man ang intensyon mo sa tao, susundin ng itim na butil. Isa lang ang kinakailangan. Wika ng duwende. Ngayon na alam na ni Biboy ang sitwasyon, pinangako sa pinsan na gagawin ang lahat para mapagbayad ang taong gumawa. Dahil bata, hindi rin maintindihan. Ginamot muna ito at nang mahimasmasan, siya naman ang kumilos para harapin si Mang Lapu. Dire-diretso si Biboy. Walang takot na pinuntahan sa tahanan ang matanda. Isang tawag lamang ay nagbukas kagad ang pinto ng albularyo. Bumalandra ang nakakalokong ngiti na lalong nagpasidhi sa galit ng binata. Kung gusto mo kong saktan, ako ang patamaan mo ng tigalpo. Huwag mong idamay ang sino man sa pamilya ko. Karuwagan ng tawag dyan, Manong. Aba, sino ang mag-aakala na alam mo pala kung ano ang duwag sa hindi? Talaga ba? Sino nga ba sa atin ang tunay na duwag? Ako na may sariling kakayahan? O ikaw na umaasa lamang sa tulong ng elemento? Natigilan ang binata sa sinabi nito.
Hindi inaasahan na malalaman ang tungkol dito. Kaso, nakahinga rin ng magtanong. Ang alam lamang pala, may gumagabay na elemento, ngunit hindi siya sigurado kung ano. Sa hinaba-haba ng usapan, nauwi sa formal na pag-aaway. Pumapakawala ng orasyon si Mang Lapu samantalang nanatiling nakatayo si Biboy. Kung ano-anong salita ang binibigkas. Kamot ulo lamang ang binata dahil walang naiintindihan. Wala din itong nararamdamang mali kaya sa paglipas ng ilang sandali, tumawa na lamang ang binata. Natigilan naman ang albularyo dahil walang epekto ang ginagawa nito sa kanya. Teka, demonyo ba ang gabay mo para hindi ka tabla ng anumang orasyon? Bahala ka, Manong. Hindi ko sasabihin. Baka malaman mo pa eh. Ano, yun lang ba yung kaya mong gawin? Wala nang mas matindi. Para kang tanga pala. Salita ka ng salita. Daig mo pa yung baliw doon sa langsangan eh. Ano? Ako naman. Sa puntong ito, si Biboy naman ang bumato ng orasyon. Unang bigkas pa lamang ay nanlumo na si Mang Lapu. Agarang nanlambot ang buto. Humandusay na lamang dahil hindi na makatayo. Sinunda ng orasyon na layong gawing pipi at bulag. Dali-dali itong umepekto sa matanda. Bumubuka ang bibig ngunit walang salitang lumalabas. Gayon din ang mata na kahit mulat, wala nang nakikita. Kinapa na lamang nito ang paligid at bilang panapos, sinubuan niya ng itim na butil. Ilang sandali ang lumipas. Tuluyang nanghina si Mang Lapu kasabay ang pagkawala ng bisa ng lahat ng kakayanan. Binura sa isipan ang kaalaman at higit sa lahat, sinapit ang kalagayan na mas mahirap pa kesa sa taong baldado. Napabuntong hininga si Biboy habang nakatitig sa kalagayan nito. Pasensya na po, Mang Lapu. Siguro, isang kasalanan ang pagpataw sa inyo ng ganyang kalagayan. Pero handa kong pagbayaran yon sa kabilang buhay. Dahil kung hahayaan kasi kita at palalampasin ang ginagawa mo, hindi nalalayong magtutuloy-tuloy yung paghahasik mo. Kung hindi mo lang pinairal yang ugaling yon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Wika ni Biboy. Iniwanan niya ang matanda. Hinayaan ito sa ganong kalagayan. Para kay Biboy, kalabisan ng kanyang ginawa. Pero may bahagi ng pagkatao na sumang-ayon sa sinapit ni Mang Lapu. Kung hahayaan niya ito, malaki ang tsansa na hindi lang pamilya niya ang gagawa ng masama. Inisip na lamang na mainam ang ganon. Napigilan ang mas malaki pang problema. Nagpatuloy sa panggagamot ang binata. Lumipas pa ang panahon. Kinilala ito bilang mahusay na manggagamot. Ang tanging gamit ay mga kamay na hahaplos sa bahaging may karamdaman, orasyon, at ang pinakamabisa sa lahat, ang itim na butil ng bigas ng duwende, na kung ang matatanda ang magsasabi, pain na mga elemento sa biktima para matangay papunta sa kabilang mundo. Subalit para kay Biboy, ito ay isang bagay na nagsalba sa buhay ng karamihan sa lugar. Buhay siyang saksi at handang tumestigo kung kinakailangan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.